Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Muli, ako ang inyong kasama sa likod ng mikropono, naghahatid ng mga kwentong hahaplos, susugat at mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Sa bawat simpleng anyo, may natatagong kwento at sa bawat pagtahimik, may namumuong sigaw. Ang kwentong inyong matutunghayan ay isang paalala. Huwag maliitin ang payapang tubig dahil sa ilalim nito'y maaaring nag-aalimpuyo ang pinakamalakas na agos. Samahan ninyo kaming tuklasin ang mga lihim na nakakubli sa likod ng mga nakangiting labi at mga nakasarang pinto sa ang lihim ng Hiyas Ilog. Dalisay, Buena Obra. Sa bayan ng Hiyas Ilog, ang umaga ay palaging may dalang pangako ng kapayapaan. Ito ang pangakong niyayakap ni Dalisay Buena Obra sa bawat pagsikat ng araw sa nagdaang 30 taon. Isang kapayapaang pinilit niyang itaguyod kahit pa ang pundasyon nito ay gawa sa mga basag na alaala at mga luhang hindi ipinatak. Ang kanyang mga kamay, kahit kulubot na dala ng panahon, ay may angking ingat sa pag-aalaga sa mga bulaklak ng bougainvillea na nakapalibot sa kanyang maliit na bahay. Pula, puti, rosas. Bawat kulay ay testimonya ng kanyang pasensya. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya mawari. Isang aninong tila nagbabadya ng pagbabago. Matapos diligan ang mga halaman, pumasok siya sa loob at isinuot ang kanyang paboritong bestida. Isang simpleng damit na may maliliit na bulaklak na ang kulay ay halos kumupas na. Isinuot niya ang kanyang lumang bakya at kinuha ang bayong. May kailangan siyang asikasuhin, isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ang Bangko Monticello ay tore ng kapangyarihan sa gitna ng bayan. Matayog, malamig at makinang. Pagpasok pa lang ni Dalisay, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at ng amoy ng salapi at awtoridad. Ang sahig ay napakakintab na halos nasalamin ang kanyang sarili. Isang matandang babae na may simpleng kasuotan, tila naligaw sa palasyo ng mga hari. Pumila siya, ngunit ang pila ay para sa mga ordinaryong kliyente. Alam niyang hindi siya doon nabibilang, ngunit iyon ang kanyang pinili. Ang manatiling hindi kapansin-pansin. Nang sa wakas ay pagkakataon na niya. Isang binatang empleyado na may makintab na buhok at mayabang na ngiti ang sumalubong sa kanya. "Lola, ano po ang kailangan natin?" Tanong nito. Ang salitang natin ay may bahid ng pangmamaliit. Isang mabilis na sulyap mula ulo hanggang paa ang ipinukol nito sa kanya. "Iho, may itatanong lang sana ako tungkol sa aking account." Mahinang sagot ni Dalisay. "Account ninyo po?" Bahagyang ngumiwi ang labi ng binata. "Sige po, anong pangalan?" "Dalisay Buena Obra." Itinipan ng lalaki ang pangalan sa computer. Ilang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, nakita ni Dalisay ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagiging mayabang, napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pagtawa na pilit itinatago. "Ah, kayo po pala si Mrs. Buena Obra," sabi nito. Ang tono ay nagbago. Naging pilit na magalang. "Pasensya na po, pero para sa mga katanungan ninyo, mas maganda kung sa Premier Private Client Lounge po kayo magtatanong. Hindi po dito." "Alam ko, iho, pero may kailangan lang akong kunin dito," paliwanag ni Dalisay. Tila nawalan ng pasensya ang lalaki. Itinuro nito ang isang mahabang pila sa kabilang bintana. "Lola, kung withdrawal lang po na maliit na halaga, doon po tayo sa kabilang teller. Mahaba po ang pila. Kung ayaw niyo pong maghintay, baka pwedeng bumalik na lang kayo bukas ng umaga para hindi siksikan." Ang bawat salita ay isang malambot na sampal. Isang pagtataboy na pinalamutian ng pekeng paggalang.
Hindi umimik si Dalisay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga mata ng ibang tao sa paligid ay tila nakatutok sa kanya. Naramdaman niya muli ang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging walang halaga. 30 taon. 30 taon ng pagtitiis at pagtahimik. 30 taon na tiniis niya ang mga tinging mapanghusga, ang mga bulong-bulungan, para lamang sa kapayapaang pinangako sa kanya. Ngunit ngayon, sa harap ng aroganteng binatang ito na walang alam sa kanyang pinagdaanan, ang kapayapaang iyon ay biglang naging napakababaw na dahilan. Tumango siya ng dahan-dahan, hindi sa pagsang-ayon, kundi sa pagtanggap. Pagtanggap sa isang katotohanang hindi na niya maaring takasan. Salamat, iho. Iyon lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya. Ang bawat hakbang niya palayo sa bangko ay isang hakbang palayo sa 30 taon ng kanyang pagtitiis. Ang sinag ng araw sa labas ay tila mas matindi. Hindi na ito ang sinag na nagbibigay buhay sa kanyang mga bougainvillea. Ito ay isang liwanag na naglantad sa lahat ng peklat na pilit niyang itinago. Pag-uwi sa bahay, hindi niya pinansin ang kanyang mga halaman. Dumiretso siya sa kanyang silid, hinanap ang lumang telepono na nababalutan na ng alikabok. May idinayal siyang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na nakatago sa isang maliit na papel sa loob ng kanyang aparador. Sinagot ito sa unang ring. Isang boses na propesyonal at mahinahon ang narinig niya mula sa kabilang linya. Naghintay ang boses. Naghintay si Dalisay na kumalma ang panginginig ng kanyang mga kamay. At nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay payapa. Ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang imperyo. Ihanda ang lahat. Aalisin ko na. Para kay Talamarasigan, ang pagbisita sa kanyang Lola Dalisay ay isang lingguhang ritual na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ang kanyang takas mula sa magulong mundo ng trabaho at mga obligasyon. Dala-dala ang paboritong ulam ng matanda. Sinigang na hipon. Maingat niyang ipinarada ang kanyang maliit na kotse sa tapat ng bahay na napapalibutan ng mga bougainvillea. Lola, nandito na po ako. Masayang bati niya pagpasok. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang mainit na ngiti ng kanyang lola. Nakaupo ito sa silyang tumba sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit tila hindi nakikita ang mga bulaklak na buong buhay nitong inalagaan. May kakaibang katahimikan sa bahay, isang katahimikang may bigat. Lola? Tawag muli ni Tala. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. Ayos lang po ba kayo? Nagluto po ako ng paborito ninyo. Bahagyang nagulat si Dalisay at nang lumingon ito sa kanya, nakita ni Tala ang isang bagay na hindi niya pa nakita kailanman sa mga mata ng kanyang lola. Isang malamig na determinasyon. Salamat, Apo. Ilapag mo na lang muna dyan. Sabi nito sa isang boses na halos walang emosyon. Sinunod ni Tala ang utos, ngunit hindi mapakali ang kanyang kalooban. Inihain niya ang pagkain sa mesa, pilit na pinasisigla ang usapan. Kamusta po ang linggo ninyo? Namulaklak na po ba yung bagong tanim ninyo na puting bougainvillea? Hindi pa. Maikling sagot ni Dalisay. Baka po kailangan ng pataba. Sa Sabado po, samahan ko kayong bumili sa bayan. Huwag na. Ang mga tipid na sagot ay tila maliliit na pader na itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Habang nag-aayos ng mga plato, biglang nag-vibrate ang telepono ni Tala. Isang mensahe mula sa kanilang group chat. Marco Cruz. Guys, totoo ba? Sarado daw ang Bangko Montecillo. Jenna Lim. Oo nga, galing ako doon kanina. May sign na system offline. Anyare? Kumunot ang noo ni Tala. Bangko Montecillo? Ang pinakamatatag na bangko sa buong Hiyas Ilog. Imposible. Binaliwala niya ito at muling hinarap ang kanyang lola na ngayon ay nakatayo na at nagmamasid sa kanya. Lola, kumain na po tayo.
Mamaya na, Tala. Busog pa ako. Habang pinipilit ni Tala na kumain mag-isa, muling umugong ang kanyang telepono. Sunod-sunod na mensahe. Ang chismis ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang buong bayan ay nagtatanong kung ano ang nangyayari sa bangko ng mga Montesillo. Hindi na natiis ni Tala. Lola, narinig niyo po ba yung balita? May problema daw po sa bangko Montesillo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Si Dalisay ay muling tumingin sa labas ng bintana. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang likuran. Ang lahat ng malalaking puno ay nagsisimulang yumugyog mula sa mga ugat. Bulong nito, sapat lang para marinig ni Tala. Bago pa man makapagtanong si Tala kung ano ang ibig sabihin noon, tumunog ang lumang telepono sa ibabaw ng maliit na aparador. Nagkatinginan sila ng kanyang lola. Dahan-dahang lumakad si Dalisay at sinagot ito. Opo, naiintindihan ko. Siguraduhin ninyong magiging maayos ang lahat ng detalye ng paglilipat. Salamat. Paglilipat? Anong paglilipat? Ibinalik ni Dalisay ang telepono sa lalagyan nito na tila walang nangyari. Ngunit para kay Tala, ang lahat ay mali. Ang kakaibang kilos ng kanyang lola, ang mga balita tungkol sa bangko, ang misteryosong tawag. Lola, ano po ba? Hindi na natapos ni Tala ang kanyang sasabihin. Sa labas ng kanilang bakod, isang itim na sasakyan na kumikinang sa ilalim ng araw ang marahang huminto. Ito ay isang sasakyang hindi nababagay sa kanilang simpleng kalye. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula roon ay lumabas ang isang lalaking kilala ng lahat sa Hiyas Ilog, si Don Hilario Montesillo. Nakasuot ito ng mamahaling barong, may ngiting pangpolitiko sa kanyang mga labi. Ngunit habang naglalakad ito, palapit sa kanilang tarangkahan, napansin ni Tala ang kanyang mga mata. Mga matang hindi marunong ngumiti. Napatanga si Tala. Si Don Hilario Montesillo, ang taong halos sambahin sa Hiyas Ilog dahil sa kanyang yaman at impluensya, ay nasa kanilang bakuran. May dala itong isang malaking basket na punong-puno ng mga prutas at mamahaling alak. Siya mismo ang nagbukas ng maliit na tarangkahan. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, puno ng pagpapakumbaba na halatang peke. Magandang hapon po, Ginang Buena Obra, at sayo rin binibini. Bati ni Hilario, ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ipagpaumanhin niyo na po ang aking biglaang pagdalaw. Nakarating po sa akin ang hindi magandang nangyari kanina sa bangko. Ako na po ang humihingi ng paumanhin. Sa isang sandali, humanga si Tala. Ang may-ari mismo ng bangko ay personal na nagpunta upang humingi ng tawad para sa pagkakamali ng kanyang empleyado. Ngunit nang tignan niya ang kanyang lola, nawala ang lahat ng paghanga niya. Si Lola Dalisay ay nakatayo sa may pinto. Ang katawan ay matigas na parang bato. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Hilario, hindi bilang isang ordinaryong bisita, kundi isang kalaban. Pumasok ka, malamig na sabi ni Dalisay. Sa loob ng sala, ang karangyaan ni Hilario at nang dala niyang regalo ay tila isang insulto sa simpleng tahanan ni Dalisay. Umupo siya sa isang silya, inilapag ang basket sa sahig at sinimulang purihin ang paligid. Napakaganda pa rin po pala ng inyong hardin, Ginang Buena Obra. Ang mga bougainvillea ninyo ang nagbibigay kulay sa buong Hiyas Ilog, sabi niya, habang ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Hindi ito tingin ng paghanga, kundi tingin ng isang taong nag-aaral ng kahinaan ng kanyang kaaway. Ano ang kailangan mo, Hilario? Diretsong tanong ni Dalisay. Binabaliwala ang papuri. Ang ngiti ni Hilario ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis ding bumalik. Nandito po ako para ayusin ang gusot. Isang batang empleyado, walang karanasan. Hindi niya po alam kung sino ang kanyang kaharap. Ang pamilya Buena Obra at Montesillo ay may mahabang kasaysayan. Ang partnership. Matagal nang tapos ang partnership, putol ni Dalisay.
Natahimik si Hilario. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos hiniwa ng kutsilyo. Si Tala, na nakatayo lamang sa gilid, ay parang nanonood ng isang laro ng chess kung saan hindi niya maintindihan ang mga galaw. "Dalisay," sabi ni Hilario. Ang boses ay bumaba, naging mas personal at mas mapanganib. "Ang desisyon ninyo, ito ay magdudulot ng malaking problema. Hindi lamang para sa bangko, kundi para sa buong bayan. Isipin ninyo ang daan-daang empleyado, ang mga negosyong umaasa sa amin. Isipin ninyo ang kapayapaan na matagal na nating inaalagaan. Ang kapayapaan mo, Hilario, hindi ang sa akin," sagot ni Dalisay. Ang boses ay hindi tumataas, ngunit matalim. "Pakiusap," pagpapatuloy ni Hilario. "Huwag nating hayaang masira ang lahat dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Mananatili ang inyong account. Dodoblehin ko ang interes. Anumang gusto ninyo, ibibigay ko." "Hindi." Ang isang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Hilario. Nakita ni Tala ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang maskara ng pagiging maginoo ay unti-unting nababakbak. Tumayo si Hilario. Inayos ang kanyang barong at muling ngumiti. Ngunit sa pagkakataong ito, may kilabot na dala ang nangiting iyon. Tumingin siya kay Tala. Napakapayapa ng hiyas ilog. Hindi ba, Binibini? Isang magandang lugar para manirahan ng isang pamilya. Para sa mga apo na lumaking ligtas at walang inaalala. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi yon isang simpleng komento. Iyon ay isang babala. Nang maihatid nila si Hilario sa pinto, nag-iwan ito ng huling salita. "Pag-isipan ninyo, Dalisay, para sa kapakanan ng lahat." Nang makaalis na ang itim na sasakyan, hinarap ni Tala ang kanyang lola. Ang puso niya ay kumakabog. "Lola, ano po iyon? Bakit po ganoon siya magsalita?" Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, kinuha nito ang basket ng regalo na iniwan ni Hilario dinala sa likod bahay at walang alinlangang ibinuhos ang lahat ng laman nito sa basurahan. Ang mga mamahaling prutas at alak ay bumagsak kasama ng mga nabubulok na dahon. Napanganga si Tala. Ang galit na yon, ang tahimik ngunit marahas na aksyon na yon, ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Bumalik siya sa loob ng bahay at hinarap ang kanyang lola. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. "Lola, bakit po? Ano po ba talaga ang nangyayari?" Tumingin si Dalisay sa kanyang apo at sa mga mata nito ay nakita ni Tala ang bigat ng 30 taong pagdurusa. "May mga utang na dapat bayaran, apo. May mga utang na dapat bayaran." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Tala buong gabi. Ang pagbisita ni Don Hilario, ang takot sa mga mata nito, at ang hindi maipaliwanag na galit ng kanyang lola, lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Alam niyang may itinatago ang kanyang lola, isang lihim na napakabigat, isang lihim na konektado sa pamilya Montesillo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinubukan niyang muling magtanong, "Lola, yung sinabi niyo po kagabi, anong utang po iyon?" Ngunit si Dalisay ay tila bumalik na sa dati nitong pagiging tahimik. Nginitian lamang siya nito, isang nangiting malungkot. "Huwag mo nang isipin yon, apo. Kumain ka na." Ngunit hindi na kayang baliwalain ni Tala. Pagkatapos ng almusal, nang makita niyang abala ang kanyang lola sa hardin, alam niya ang kailangan niyang gawin. May isang lugar sa bahay na yon na bihira nilang puntahan, ang lumang attic sa itaas ng bahay. Doon nakatago ang mga gamit ng kanyang lolo Ricardo, ang asawa ni Dalisay, na pumanaw bago pa man siya ipanganak. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan ng kahoy na umuuga sa bawat tapak. Ang hangin sa itaas ay amoy alikabok at nakaraan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang bilog. Sa gitna ng mga lumang kasangkapan,
na nababalutan ng puting kumot, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang baul na gawa sa kahoy. Marahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang mga damit ng kanyang lolo, mga lumang libro, at isang maliit na kahon. Isang kahon na gawa sa nara. Simple ngunit matibay. Ito ang kahon na minsan niyang nakitang hawak-hawak ng kanyang lola habang tahimik na umiiyak. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat ang takip nito. Isang amoy. Nang pinaglipas ang panahon ang sumalubong sa kanya. Ang unang laman ay mga litrato. Nakita niya ang kanyang lola noong dalaga pa. Ang ngiti nito ay abot tenga. Nakakapit sa braso ng isang binatang makisig. Ang kanyang lolo Ricardo. May mga litrato ng kanilang kasal, ng kanilang simpleng bahay, ng kanilang unang anak. Mga larawan ng isang masayang pamilya. Pagkatapos, may mga sulat. Mga sulat ng pag-ibig mula sa kanyang lolo para sa kanyang lola. Binasa niya ang ilan at naramdaman niya ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Sa ilalim ng mga litrato at sulat, may nakita siyang isang folder na lumana at naninilaw. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga dokumento. Mga business permit, mga resibo, at isang kontrata. Articles of Partnership. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Nakasulat doon, sa kupas na tinta, Montecillo Buenaobra Construction Firm. Ang mga pangalan ng partners, Ricardo Buenaobra at Hilario Montecillo Sr., ang ama ng kasalukuyang Don Hilario. Ayon sa dokumento, sila ay may pantay na hati sa isang kumpanya ng konstruksyon, ang pinakamalaki sa buong probinsya noong panahon na yon. Ang kumpanyang yon, iyon ang naging pundasyon ng Bangko Montecillo at ng lahat ng yaman ng pamilya. Bakit hindi niya ito alam? Bakit walang nakapagkwento sa kanya na ang kanyang lolo ay kasosyo pala ng mga Montecillo? At habang binabasa niya ang mga huling pahina, may napansin siyang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang petsa ng huling annex ng kontrata ay 1 linggo lamang bago ang araw na naaksidente at namatay ang kanyang lolo Ricardo. Nanginginig niyang isinara ang folder. Ang lahat ay nagsisimula nang magkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Sa ilalim ng folder, may isa pang natitirang litrato. Kinuha niya ito. Larawan ito ng 2 lalaki, ang kanyang lolo Ricardo at si Hilario Montecillo Sr. masayang nagkakamayan sa harap ng isang construction site. Pareho silang bata pa, puno ng pangarap. Binaliktad ni Tala ang litrato. Sa likod nito, may sulat kamay ang kanyang lolo. Ang tinta ay medyo nabura na. Montecillo and Buenaobra, ang simula ng pangarap. Ang simula ng isang pangarap. Isang pangarap na naging isang bangungot. Alam ni Dalisay na ang pagtanggi niya sa alok ni Hilario ay hindi ang katapusan, kundi ang simula lamang ng isang mas mapanganib na laban. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang lihim na 30 taon nang nakabaon. Kinabukasan, naramdaman niya agad ang pagbabago. Pagpunta niya sa palengke, ang mga tindera na dati masayang bumabati sa kanya ay bigla na lang umiiwas ng tingin. Si Aling Nena, ang suki niya sa gulay, ay nagkunwaring abala sa pag-aayos ng paninda nang dumaan siya. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga pader ng katahimikan. Ang mga bulungan ay humihina kapag siya'y papalapit at muling lumalakas kapag siya'y nakatalikod na. Ang bayan ng Hiyas-Ilog ay maliit. Ang balita ay mabilis kumalat, ngunit ang takot ay mas mabilis pa. At sa bayang ito, ang kapangyarihan ng mga Montecillo ay parang isang Diyos na hindi nakikita ngunit ramdam ng lahat. Ang sino mang banggain sila ay nagiging isang anino, isang parya. Hindi natinag si Dalisay. Sanay na siyang mag-isa. Ngunit ang hindi niya kayang baliwalain ay ang mga bagay na mas halata. Nang hapon na yon, habang nag-aalaga siya ng kanyang mga bougainvillea,
Isang itim na kotse na walang plaka ang huminto sa kabilang kanto. Hindi ito umalis. Nanatili lang ito roon. Ang mga bintana ay madilim. Parang isang buwitreng naghihintay. Alam ni Dalisay na hindi ito nagkataon lamang. Sa loob ng bahay, tinitiyak niyang laging nakasara ang mga bintana. Ang bawat anino na dumadaan ay kanyang sinusulyapan. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanyang dibdib, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Tala, ang kanyang apo, na ngayon ay nadadamay na sa isang gulo na dapat ay sa kanya lamang. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Tala sa kwarto ng mga bisita, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Dalisay, katahimikan. Tanging ang tunog ng isang mahinang paghinga ang maririnig mula sa kabilang linya. "Sino to?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Walang nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ang telepono. Isang simpleng paalala. "Alam namin kung nasaan ka. Nakikinig kami." Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda siya ng kape, sinilip niya si Tala na mahimbing pa ring natutulog. Ang mukha nito ay payapa. Walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Napuno ng pagsisisi ang puso ni Dalisay. Dapat ay hindi na niya ito dinamay. Dapat ay tinapos na niya ito noon pa man. Ngunit huli na ang lahat. Ang makina ng paghihiganti ay umandar na at wala nang makakapigil dito. Binuksan niya ang pinto sa harap upang damhin ang hangin ng umaga. Isang maliit na ritual na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi kapayapaan. Sa may paanan ng kanyang pinto, sa mismong tapat ng kanyang tsinelas, ay may isang bagay na nakahandusay. Isang munting ibon, isang maya na malamig, at hindi na gumagalaw. Basag ang leeg nito, ngunit walang bahid ng dugo. Isang malinis na pagpatay. Tinitigan ito ni Dalisay. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang mensahe, isang malinaw na babala mula kay Hilario Montesillo. Ang mga inosente ay maaaring madamay. Marahan niyang kinuha ang munting ibon. Ang puso niya ay naninikip. Naglakad siya patungo sa ilalim ng pinakamalaking bougainvillea sa kanyang hardin. Naghukay ng maliit na butas at maingat na inilibing ang ibon. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay para sa mga mahihina. Sa halip, habang tinatabunan niya ng lupa ang maliit na katawan, isang pangako ang namutawi sa kanyang isipan. Hindi na muli. Hindi na niya hahayaang may mawalang inosente dahil sa kasakiman ng mga Montesillo. Ang apoy na matagal nang natutulog sa kanyang puso ay muling nagliyab. At sa pagkakataong ito, hindi niya ito hahayaang mamatay hanggat hindi natutupok ang lahat ng kasinungalingan. Ang kontrata ay parang isang nagbabagang bakal sa mga kamay ni Tala. Hindi na ito isang simpleng piraso ng papel. Isa na itong mapa patungo sa isang nakaraang pilit na iwinaksi. Sa mga lumang dokumento, may isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw sa tabi ng pirma ng kanyang lolo. Celso Reyes, punong kontador. Sa tulong ng internet, natuntun niya ang posibleng kinaroroonan nito. Hindi sa Hiyas Ilog, kundi sa kalapit bayan ng Sta Monica, isang lugar na tila napag-iwanan na ng panahon. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang lola na may aasikasuhin lamang sa bayan. Hindi na ito nagtanong, tila alam na ni Dalisay na ang kanyang apo ay may sarili ng landas na tinatahak. Ang bahay ni Mang Celso ay maliit at halos natatabunan na ng mga baging. Kumatok si Tala ng 3 beses bago bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na hukot na ang likod at may makapal na salamin sa mata ang sumilip sa kanya. Ang mga mata nito, kahit malabo na, ay puno ng takot. "Sino ka?" tanong nito. Ang boses ay nanginginig. "Ako po si Tala Marasigan. Apo po ako ni Ricardo Buenaobra." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng kanyang lolo, tila nakakita ng multo si Mang Celso. Pilit niyang isinara ang pinto, ngunit napigilan ito ni Tala.
Sandali lang po, Mang Celso. Pakiusap. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan. Pagmamakaawa ni Tala, ang boses ay desperado. Para po sa lolo ko. Para po sa lola ko na hanggang ngayon ay nagdurusa. Nakita ni Tala ang pag-aatubili sa mukha ng matanda. Isang laban sa pagitan ng takot at ng konsensya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuntong hininga ito at binuksan ang pinto. Huwag dito. Mag-usap tayo sa bayan. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan sa sulok ng palengke. Umupo sila sa pinakadulong lamesa, malayo sa ibang mga tao. Ang mga kamay ni Mang Celso ay hindi mapakali, palaging sumusulyap sa paligid. Mapanganib itong ginagawa mo, Hija. Simula niya, ang boses ay halos pabulong. Ang mga Montesillo, mahaba ang kanilang galamay. Kailangan ko pong malaman, ano po ba talaga ang nangyari sa Montesillo Buenaobra Construction? Huminga ng malalim si Mang Celso, tila inihahanda ang sarili sa paghukay ng isang libingan. Ang lolo mo ang puso ng kumpanya. Si Hilario Sr. naman ang utak. Perpekto sana sila. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, lumalaki rin ang kasakiman ni Hilario. Gusto niyang pumasok sa mga proyektong questionable. Gusto niyang manuhol ng mga politiko. Tumanggi ang lolo mo. Pangalan natin ang nakataya. Sabi niya, naalala ni Tala ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa prinsipyo ng kanyang lolo. Nagsimula ang mga pagtatalo, pagpapatuloy ni Mang Celso. Pilit na binibili ni Hilario ang parte ng lolo mo, pero hindi ito pumayag. Ang kumpanya ay parang anak na nila. Isang araw, bago ang aksidente, narinig ko silang nagsisigawan sa opisina. Isang sigawan na hinding-hindi ko malilimutan. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ano pong nangyari pagkatapos? Isang linggo pagkatapos ng libing, ipinatawag kaming lahat ni Hilario. Ipinakita niya ang mga dokumentong nagsasabing na ibenta na sa kanya ang lahat ng shares ng lolo mo. Walang nakapalag, walang naglakas loob na magtanong. Ang mga nagtangka, bigla na lang nawalan ng trabaho o lumipat ng bayan, katulad ko. Napatitig si Tala sa matanda. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Ang aksidente po, totoo po bang aksidente yon? Yumuko si Mang Celso umiiling-iling. Tumingin siya sa mga mata ni Tala at ang nakita niya roon ay ang anino ng isang krimen na matagal nang ikinukubli. Walang naniniwala. Masyadong malinis. Isang scaffolding daw na bumigay. Ngunit ang lolo mo ang pinakamaingat na tao na kilala ko. Hindi siya papayag na may sira sa kanyang construction site. Hinawakan ni Tala ang kamay ng matanda. Mang Celso, pakiusap. Saan? Bago umalis, lumingon si Mang Celso kay Tala. Ang mga mata ay puno ng babala. Mag-ingat ka, Hija. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. At si Hilario Jr. ay galing sa isang puno na nabubuhay sa kasinungalingan. Huminto ito sandali. Tila nag-iisip kung dapat bang sabihin ang mga susunod na salita. Hindi aksidente ang nangyari sa lolo mo. Hanapin mo ang lumang bodega sa may hardin ng mga bougainvillea. Hanapin mo ang lumang bodega sa may hardin ng mga bougainvillea. Ang mga salitang yon ay parang isang echo sa isip ni Tala habang nagmamaneho siya pabalik sa Hiyas Ilog. Bodega? Hardin ng bougainvillea? Ang tanging lugar na may ganoong paglalarawan ay ang malawak na lupain sa likod ng lumang mansyon ng mga Montesillo na ngayon ay halos abandonado na. Ang kanyang isip ay ligalig. Ang pag-uusap nila ni Mang Celso ay hindi na nag-iwan ng anumang duda. Ang yaman ng mga Montesillo ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng kanyang lolo. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa loob niya. Isang galit na mas matindi pa sa takot na kanyang nararamdaman. Nasa kalagitnaan na siya ng isang mahaba at tahimik na daan na pinalilibutan ng mga puno. Ng isang itim na kotse, ang parehong kotse na nakita niya sa tapat ng bahay ng kanyang lola, ang biglang sumulpot mula sa likuran niya. Bumilis ito at biglang hinarang ang kanyang dinadaanan.
Napapreno si Tala ng buong lakas. Ang kanyang puso ay halos lumundag palabas ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng itim na kotse. Si Don Hilario Montesillo ang lumabas. Sa pagkakataong ito, wala na ang peking ngiti, wala na ang mamahaling barong. Nakasuot lamang ito ng simpleng polo shirt, ngunit ang aura ng kapangyarihan at panganib ay mas lalo pang tumindi. Ang kanyang mukha ay malamig, walang emosyon, parang isang manlililok na tumitingin sa isang batong sisirain. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kotse ni Tala. Hindi nagsalita si Tala, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang takot. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Saan ka galing? Binibining marasigan?" Tanong ni Hilario. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng yelo. "Wala ka na roon," matapang na sagot ni Tala. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Hilario. Isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. May mga bagay na mas magandang hinahayaan na lang na nakabaon. Ang paghuhukay sa nakaraan ay hindi laging ginto ang natatagpuan. Minsan mga buto. Ang katotohanan ay laging lalabas. Ginoong Montesillo, kahit gaano pa ito kalalim ibaon. Katotohanan? Bahagyang tumawa si Hilario. Ang katotohanan, Hija, ay isinusulat ng mga nananalo. At sa bayang ito, matagal nang malinaw kung sino ang laging nananalo. Lumapit pa siya. Halos idikit na ang muka sa salamin. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang kaluluwa. "Sana ay pahalagahan mo ang kapayapaan ng lola mo." Sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang kapayapaang yon ay maaaring maglaho na parang bula. Tumingin si Hilario sa telepono ni Tala na nakapatong sa dashboard. Tila alam niyang maaaring nagre-record ito. Ngumiti siya, isang ngiting nakakakilabot. "Gusto kong isipin mo ito bilang isang payo mula sa isang kaibigan. Itigil mo na ito habang maaga pa, bago pa may masaktan." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tala. Tumalikod siya, sumakay sa kanyang kotse at mabilis na umalis, nag-iwan ng alikabok at ng nakakabininging katahimikan. Naiwan si Tala sa loob ng kanyang kotse, nanginginig. Ang galit na kanina'y nag-aalab ay napalitan ng purong takot. Ngayon niya nakita ang tunay na halimaw sa likod ng maskara. Isang halimaw na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga kasinungalingan. Bago niya muling paandarin ang kotse, tila naalala niya ang huling sinabi ni Hilario bago ito tuluyang tumalikod. Isang bulong na halos hindi niya narinig, ngunit malinaw na sinadya para sa kanya. Ang mga matatanda, lalo na ang may sakit sa puso, ay hindi dapat nabibigla. Isang direktang pagbabanta sa buhay ng kanyang lola Dalisay. Pagdating ni Tala sa bahay, alam agad ni Dalisay na may nangyari. Ang tapang na kanina'y nasa mukha ng kanyang apo ay napalitan ng pamumutla. Ang mga mata nito ay puno ng takot na pilit itinatago. "Saan ka galing?" Mahinahong tanong ni Dalisay, kahit pa alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Niyakap ni Tala ang kanyang lola ng mahigpit at doon, sa gitna ng kanilang sala, bumuhos ang lahat ng emosyon na kanina pa nito pinipigilan. Humagulgol siya na parang isang bata. "Lola, si Don Hilario, hinarang niya po ako sa daan." Hinaplos ni Dalisay ang buhok ng kanyang apo. Hinintay niyang kumalma ito. Alam niyang dumating na ang oras. Ang oras na 30 taon niyang kinatakutan at iniiwasan. Nang medyo huminahon na si Tala, pinaupo niya ito sa sopa. Kinuha niya ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. "Alam ko na ang ginawa mo, apo, at alam kong alam mo na rin ang isang bahagi ng katotohanan." Tumingin si Tala sa kanyang lola. Ang mga mata ay namumugto. "Bakit po hindi ninyo sinabi sa akin na si Lolo Ricardo pala?" Huminga ng malalim si Dalisay. Inihahanda ang sarili sa pagbubukas ng isang sugat na hindi kailanman naghilom.
Pagkamatay ng lolo mo, nilapitan ako ng ama ni Hilario. Simula niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Alam ko nang hindi yun aksidente. Naroon ako, nakatago sa mga halaman. Narinig ko ang pagtatalo nila sa loob ng bodega. Narinig ko ang sigaw ng lolo mo. At pagkatapos, katahimikan. Napasinghap si Tala. Tinakpan ang kanyang bibig. Sinabi niya sa akin, pagpapatuloy ni Dalisay, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, binabalikan ng isang bangungot. May dalawa akong pagpipilian, ang tumahimik at tanggapin ang isang malaking halaga para sa kinabukasan ng mga anak ko, o ang magsalita at marahil ay sumunod sa iyong lolo. Pinili ko ang mabuhay, pinili ko kayo. Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason na matagal nang kinikimkim ni Dalisay. Ang pera sa Bangko Montesillo. Hindi yun simpleng savings account, Tala. Iyon ang bayad sa aking pananahimik. Iyon ang dugo ng iyong lolo na ginawang salapi. Sa bawat araw sa loob ng 30 taon, ang perang iyon ay paalala ng aking kaduwagan. Naiyak si Tala, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa sa kanyang lola. Ngayon niya naiintindihan ang bigat ng kalungkutan na laging nakabalot dito. Tumayo si Dalisay. Pumanhik siya sa kanyang silid at bumalik na dala-dala ang kahon na gawa sa nara, ang kahon ng mga alaala. Maingat niya itong inilapag sa mga kamay ni Tala. Noong una, ang perang iyon, ang tanikala na gumapo sa akin sa takot. Sabi ni Dalisay, ang boses niya ay nagbago. Nagkaroon ng bagong lakas. Pero ang pagtrato nila sa akin sa bangkong yon, ang pagbabanta nila sa iyo ngayon, ginising nila ang isang bagay na matagal ko nang pinatulog. Ang perang ito, ang tanikala ko. Ngayon, gagawin natin itong tabak. Binuksan ni Tala ang kahon. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang lihim na kompartimento. Sa loob nito ay isang maliit na tape recorder at isang cassette tape. Luma na, ngunit mukhang naalagaan. Bago mamatay ang lolo mo, sabi ni Dalisay, may hinala na siyang may masamang balak si Hilario Sr. Lagi niyang dala iyan. Ni-record niya ang huli nilang pag-uusap sa loob ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ebidensya, tumingin si Dalisay nang diretso sa mga mata ng kanyang apo. Ang lahat ng bakas ng kahinaan ay nawala na. Ang babaeng nasa harap ni Tala ngayon ay hindi na isang matandang marupok, kundi isang isang babaeng handa ng tapusin ang laban. Masyado na akong matanda para matakot mamatay, Tala. Pero ikaw ang kinabukasan. Ang bigat na ito na binuhat ko ng 30 taon ay ipinapasa ko na sa iyo. Hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang sandata. Si Tala, habang nakatingin sa tape recorder at sa determinadong mukha ng kanyang lola, ay naramdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang takot na kanina'y nagpapamanhid sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon, isang apoy na minana niya mula sa dugo ng mga buena obra. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang kanyang boses nang sa wakas ay magsalita siya ay hindi na nanginginig. Ano po ang gagawin natin, Lola? Ngumiti si Dalisay sa unang pagkakataon sa araw na yon. Isang nangiting mapait, ngunit puno ng pag-asa. Itatama natin ang lahat. Ang tunog ng lumang cassette tape recorder ay pumuno sa tahimik na sala ng Lola Dalisay. Ang boses ng kanyang lolo Ricardo, masigla at puno ng galit ay umalingaw-ngaw. Pagkatapos, ang boses ni Hilario Montesillo Sr., malamig at may bahid ng pagbabanta. Isang pagtatalo tungkol sa pera, sa etika at sa pagtataksil. At sa dulo, ang malakas na pagbagsak, isang hiyaw. At ang nakakabinging katahimikan. Pinakinggan nila ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay nagbibigay linaw sa isang katotohanang mas madilim pa sa inaakala ni Tala. Hindi ito sapat, Apo, sabi ni Dalisay
habang pinipindot ang stop button. Ito ay isang ebidensya, ngunit maaaring pagdudahan pa rin. Kailangan natin ang kanyang sariling pag-amin. Pero paano po? Tanong ni Tala. Ang lalamunan ay tuyo. Ang tape ay nagbigay ng galit, ngunit kasama nito ang mas malalim na takot. Gagamitin natin ang sarili niyang kasakiman laban sa kanya. Ang pangarap ng kanyang ama, ang imperyo nila. Iyon ang kanyang kahinaan. Paliwanag ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang plano. Hahayaan nating isipin niya na may pagkakataon siyang muling tabunan ang nakaraan. Kinabukasan, may lakas ng loob na hindi niya akalain na mayroon siya. Nagtungo si Tala sa Bangko Montesillo. Hindi na siya nagtago sa pila. Direkta siyang nagtanong sa security guard para kay Don Hilario. May ipinakitang pangalan at sa pagkakataong ito, walang makapipigil sa kanya. Ipinasok siya sa opisina ni Hilario, isang malawak na silid na puno ng mamahaling kagamitan, nagpapakita ng kapangyarihan at yaman. Nakaupo si Hilario sa likod ng kanyang malaking lamesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng pag-aalala. Binibining marasigan, hindi ko inasahan ang inyong pagbisita, sabi ni Hilario, naglalagay ng pekeng ngiti. Kailangan po nating mag-usap, Don Hilario, tungkol po sa lolo ko. Diretsong sabi ni Tala, hindi umupo. Bahagyang kumunot ang noo ni Hilario. Kung tungkol sa hindi magandang nangyari sa bangko, hindi po. Tungkol po sa Montesillo Buenaobra Construction Firm. Nawala ang nangiti ni Hilario. Ngayon, ang kanyang mukha ay parang bato. Matagal nang sarado ang kumpanyang iyan. Mga lumang kwento. Hindi po lumang kwento para sa amin. Mayroon po akong hawak na mga dokumento. Ang Articles of Partnership sa pagitan ng lolo ko at ng ama ninyo. Sabi ni Tala, inilapag ang kopya ng kontrata sa lamesa. Kaya ko po itong ilabas sa publiko. Kaya ko pong patunayan na ang inyong imperyo ay itinayo sa isang kasinungalingan. Nanatiling kalmado si Hilario, ngunit nakita ni Tala ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang dinampot niya ang papel. Binasa niya ito. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng galit. Ano ang gusto mo? Tanong ni Hilario. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang karapat-dapat para sa pamilya, buena obra. Ang patas na bahagi, ang lahat ng nawala sa amin. Sagot ni Tala, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ngunit pilit niyang pinaninindigan ang kanyang tapang. Tumawa si Hilario, isang mapanuyang tawa. Pera lang pala ang habol ninyo. Isang kaso na 30 taon na ang nakalipas. Sino ang maniniwala sa inyo? Kayong isang matandang babae at isang batang walang alam. Hindi po kami nag-iisa. Mayroon po kaming mga testigong handang magsalita. Pagbibiro ni Tala, umaasa na hindi niya mahahalata na nagpapanggap lang siya. Ang kanyang lola ay nagpayo na isipin niyang may mga tao pa silang makukumbinsi. At mayroon po akong ebidensya na magpapatunay na ang pagbagsak ng scaffolding ay hindi aksidente. Nagulat si Hilario. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng biglaang pagkabigla at pagkatapos ay pagkapuot. Ang kulay ng kanyang mukha ay namula. Sinungaling ka! Sigaw niya, itinapon ang kontrata sa lamesa. Wala kang alam. Ang ama ko, pinrotektahan lang niya ang kanyang pamilya. Kailangan niyang gawin iyon para sa amin. Tumayo siya at sa sandaling iyon, hindi na si Don Hilario Montesillo ang kanyang kaharap. Isang desperadong lalaki na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga kasinungalingan. May mga bagay na mas mahalaga pa sa pera, binibini. Halimbawa ang buhay. Ang buhay mo, ang buhay ng lola mo. Ginalit niya, ang bawat salita ay tumatagos sa buto. Hindi mo alam kung sino ang iyong kinakalaban. Mabilis na tumayo si Tala, ngunit hindi siya umatras. Alam ko po kung sino ang kinakalaban ko. Isang tao na gagawin ang lahat
para itago ang kanyang kasalanan. Ang mga mata ni Hilario ay naging itim sa galit. Humakbang siya palapit kay Tala. Ang kanyang mukha ay baluktot. Makinig ka, Tala. Ito ang huling babala. Kung ipagpapatuloy mo ang kalokohang ito, mawawala ang lahat, pati na ang mga mahal mo sa buhay. Ang pag-amin ni Hilario sa opisina nito ay kumpirmasyon ng lahat ng kinatatakutan ni Dalisay. Ngayon, wala nang atrasan. Ang halimaw ay nagising na. Magkasama sila ni Tala sa sala, inihahanda ang huling bahagi ng kanilang plano. Ang cassette tape ay nakalagay sa gitna ng mesa, isang maliit na ebidensya na may bigat ng isang libingang matagal nang nakabaon. Naniniwala akong gagawa siya ng mas matinding hakbang, Lola. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi siya papayag na malantad ang katotohanan. Alam ko, Apo. Sagot ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Tinitigan ang lumang mansyon ng mga Montisillo sa di kalayuan. At iyon ang gagamitin natin. Ang plano ay simple, ngunit puno ng panganib. Kailangan nila ng isang pag-amin mula kay Hilario. Isang pag-amin na hindi na niya maaaring tanggihan. At para mangyari iyon, kailangan nilang bigyan siya ng pagkakataon na mag-isip na siya ang nagwawagi. Ako ang magiging pain, sabi ni Dalisay. Ang kanyang desisyon ay matatag. Hindi pumayag si Tala noong una. Lola, masyado po itong mapanganib. Baka kung anong gawin niya sa inyo. Kung hindi ngayon, kailan? Matagal na akong naghintay, Tala. 30 taon. Handa na ako. Sagot ni Dalisay. Hinawakan ang kamay ng apo. Kailangan mong maging malakas. Hindi mo ako pababayaan. Di hinanda ni Tala ang maliit na digital recorder. Maingat niyang inilagay ito sa loob ng lumang suot ng kanyang lola, sa bulsa ng bestida na halos araw-araw nitong isinusuot. Siguraduhin mo na naka-on ito, Lola, paalala niya. At huwag po kayong mag-alala, malapit lang po ako. Hindi ko po kayo pababayaan. Ngumiti si Dalisay. Alam ko, Apo, nariyan ka. Nang magsimulang magtakip silim, lumabas si Dalisay sa kanilang bahay. Bago siya umalis, siniguro niyang may nakakita sa kanya. Nagkunwari siyang nag-uusap sa telepono, sapat lang para marinig ng kapitbahay nilang kilalang tsismosa at kakampi ng mga Montisillo ang kanyang mga salita. Oo, Aling Rosa, pupuntahan ko lang yung lumang bodega. Parang nandoon pa rin yata yung lumang gamit ng asawa ko. Kailangan ko nang ayusin yon bago pa tuluyang mawala. Alam niyang hindi magtatagal at makakarating ang balita kay Hilario. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lupain ng mga Montisillo. Ang dating bahagi ng hardin, na ngayon ay halos gubat na, ay tila bumulong ng mga nakaraang kwento. Ang mga tuyong dahon sa daan ay tila mga aninong umuusad. Narating niya ang bodega. Luma, amoy luma, at may bahid ng isang kwentong matagal nang inilibing. Ang mga dingding ay halos gumuho na. Ang loob ay madilim at malamig kahit pa mainit ang labas. Pumasok siya. Ang alikabok sa hangin ay tila naglalaro sa iilang sinag ng buwan na nakakapasok mula sa mga butas sa bubong. Doon, sa gitna ng mga sirang kagamitan, sa mismong lugar na nakita niya ang huling paghinga ng kanyang asawa, naupo siya sa isang lumang bangko. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, isang munting krus na ibinigay ng kanyang asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan ang mga alaala na bumalik. Ang galit, ang sakit, ang takot na nagpatulog sa kanya ng matagal. Ngunit ngayon, wala na ang takot. Ngayon, ang nasa kanya ay isang matinding pagmamahal sa kanyang apo at isang pangako sa kanyang asawa. Isang matagal na paghihintay. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok mula sa likuran. Narinig niya ang mahinang pag-ungol ng sirang pintuan. Bumalik ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango. Binuksan ni Dalisay ang kanyang mga mata. Sa harap niya, nakatayo si Don Hilario Montisillo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng awa.
Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa layunin. Alam kong darating ka, sabi ni Dalisay. Ang boses ay kalmado. Kahit pa ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi nagsalita si Hilario. Sa halip, marhan siyang lumapit. Ang kanyang anino ay unti-unting lumalaki at lumulukob sa matandang babae. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa likod niya, tila may itinatago. Ang malamig na dampi ng hangin sa gabi ay tila bumubulong ng panganib. Nakatago si Tala sa likod ng malalaking dahon ng saging sa labas ng lumang bodega. Ang earphone ng kanyang maliit na recorder ay mahigpit na nakadikit sa kanyang tainga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay mas malakas pa sa sarili niyang hininga. Narinig niya ang boses ng kanyang lola, kalmado ngunit may pahiwatig ng lungkot. At pagkatapos, ang boses ni Hilario. Hilario, talagang naglakas loob kang pumunta rito, Dalisay. Hindi mo ba natatandaan kung ano ang nangyari sa lugar na ito? Dalisay, hindi ko nakakalimutan. At alam kong ikaw din. Isang mahabang katahimikan. Ang tunog lamang ng kanilang paghinga ang naririnig. Hilario, napakasulit ng iyong pananahimik. 30 taon ng kapayapaan. Ngayon, gusto mo itong sirain. Dalisay, hindi kapayapaan, kadena. At ang kadenang iyan ay putol na. Naramdaman ni Tala ang kurot sa kanyang puso. Ang tapang ng kanyang lola ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang sariling takot. Hilario, wala kang mapapala. Walang maniniwala sa iyo. Isang matandang babaeng nakakalimot na. Ang mga Montecillo ang batas sa Hiyas Ilog. Dalisay, ang batas ay para sa lahat, Hilario. At ang katotohanan ay may sariling batas. Biglang nagbago ang tono ni Hilario. Ang kalmadong boses ay napalitan ng panggagalaiti. Hilario, katotohanan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Dalisay, ang ama ko. Oo, kailangan niyang gawin iyon. Ang lolo mo, masyado siyang may prinsipyo. Hindi niya maintindihan na ang negosyo ay isang giyera. Ang kumpanya ay mamamatay kung mananatili siya. Kailangan naming protektahan ang aming pangalan, ang aming pamilya. At ako ang nagpatuloy sa kanyang nasimulan. Pinrotektahan ko ang lihim na yan. Nilinis ko ang lahat. Sinigurado kong walang bakas. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Tala. Ito na, ang pag-amin. Ang pag-amin sa krimen na 30 taon nang nakabaon. Ang pag-amin sa pagpatay, Dalisay. Alam mo ba, Hilario, na ang pusa ay laging bumabalik sa pinangyarihan ng kanyang krimen? Hilario, hindi. Hindi ako pusa. At hindi ito krimen. Ito ay pagpoprotekta. Pinoprotektahan ko ang akin, gaya ng ginawa ng ama ko. At ngayon, sisiguraduhin kong hindi na muling mabubuksan ang kasong ito. Narinig ni Tala ang pag-ungol ng isang bagay, isang tunog ng metal. Narinig niya ang paghinga ng kanyang lola. Mabilis, Dalisay. Hilario, huwag mong gawin ito. May kinikinig sa atin, may nakakaalam. Hilario, wala. Tanging ikaw lamang at ako. At hindi na ito magtatagal. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong tapusin ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Tala. Sa pamamagitan ng recorder, narinig niya ang malakas na pagtawa ni Hilario. Isang tawang puno ng kabaliwan. Narinig niya ang pag-ungol ng kanyang lola. Dalisay, Tala, iyon ang kanyang senyales. Itinapon ni Tala ang recorder. Tumakbo siya palabas mula sa kanyang pinagtataguan, sabay pindot sa remote control ng kanyang kotse. Biglang umilaw ang mga headlight. Sinasalamin ang dilim ng bodega. Nasilayan niya si Hilario. Nakataas ang isang matulis na bakal, handang ibagsak sa kanyang lola na nakaupo at halos hindi na makahinga. Tumigil ka! Sigaw ni Tala. Ang boses ay puno ng galit at takot. Natigilan si Hilario, nasilaw sa biglaang liwanag. Ang kanyang mukha
na kanina'y puno ng kabaliwan ay napalitan ng purong gulat at pagkapuot. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa di kalayuan, papalapit, papalakas. Binitiwan ni Hilario ang bakal. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Tumingin siya kay Tala, pagkatapos sa isa papalapit na mga ilaw ng pulis, at sa huli, kay Dalisay. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagbagsak ng isang imperyo. Mabilis na pumasok ang mga pulis sa bodega. Ang kanilang mga flashlight ay tumutok sa eksena. Hilario Montesillo, sumama ka sa amin. Utos ng hepe ng pulis. Hindi na nanlaban si Hilario. Tila nawalan na siya ng lahat ng lakas. Habang sinusukbitan siya ng posas, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Dalisay Buenaobra. Hindi ito tingin ng pagsisisi, kundi tingin ng isang taong sinisisi ang iba sa kanyang sariling pagkawasak. Sinira ninyo ang lahat. Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng pagkapuot. Sinira ninyo ang pangalan ng aking ama, ang lahat ng aming pinaghirapan. Dinaluhan agad ni Tala ang kanyang lola. Niyakap ito ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan ni Dalisay, ngunit nang tumingin ito sa kanyang apo, may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, "Tapos na." Habang inilalabas ng mga pulis si Hilario mula sa bodega, napadaan siya sa tabi ni Tala. Huminto siya sandali at sa huling pagkakataon, bumulong ito sa isang boses na puno ng lason. "Hindi pa ito tapos, bata. Tandaan mo yan." Ngunit hindi na natinag si Tala. Habang pinagmamasdan niya ang paglayo ng lalaking sumira sa kanilang pamilya, alam niya sa kanyang puso na kahit anong mangyari, nanalo na sila. Ang katotohanan, gaano man katagal ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang sumikat. Ang mga sumunod na linggo sa Hiyas Ilog ay parang isang bagyo. Ang pag-aresto kay Don Hilario Montesillo ay yumanig sa buong probinsya. Ang pangalan na dating simbolo ng kapangyarihan at respeto ay naging simbolo ng kasinungalingan at krimen. Ang Bangko Montesillo ay bumagsak. Ang imperyo na itinayo sa dugo at pagtataksil ay gumuho at naging abo. Para kay Tala, ang bawat araw ay puno ng mga panayam mula sa mga pulis at abogado. Ngunit hindi na siya natatakot. Ang tape recording, kasama ng pag-amin ni Hilario sa bodega, ay naging isang hindi matitinag na ebidensya. Ang mga dating empleyado, tulad ni Mang Celso, ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob na magsalita. Idinagdag ang kanilang mga testimonya sa lumalaking bundok ng katotohanan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, nakatanggap si Tala ng isang sobre. Sa loob nito ay isang sulat, hindi mula sa isang abogado, kundi mula sa isang grupo ng mga pamilya. Mga pamilyang tahimik na inagawan ng lupa, mga negosyanteng pinabagsak ng mga Montesillo sa loob ng mga dekada. Ang sulat ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa pagbibigay sa amin ng boses," basa ni Tala sa kanyang lola. "Salamat sa pagpapatunay na ang katarungan ay posible. Hindi ito nagdulot ng kasiyahan kay Dalisay, tanging isang mapait na ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang katarungan ay dumating, ngunit napakatagal, at ang halaga nito ay napakataas." Dalisay. Sa wakas, natapos na ang lahat. Nahatulan si Hilario ng habambuhay na pagkakakulong. Ang pera na matagal nang naging tanikala ni Dalisay ay naibalik na sa kanya. Hindi na bilang bayad sa pananahimik, kundi bilang isang karapat-dapat na mana. Ngunit hindi niya ito ginalaw. Sa tulong ni Tala, ipinagbili niya ang lahat ng shares at ari-arian na konektado sa mga Montesillo. Ang perang nalikom, ang perang nagmula sa dugo, at pangarap ng kanyang asawa ay inilagay niya sa isang pundasyon, ang Ricardo Buenaobra Foundation for Justice and Integrity. Isang pundasyong tutulong sa mga maliliit na negosyante at sa mga biktima ng inhustisya. Ang pangalan ng kanyang asawa ay hindi na lamang isang alaala.
Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa. Isang umaga, ilang buwan matapos ang lahat, naupo si Dalisay sa kanyang hardin. Ang mga bougainvillea ay mas masigla kaysa dati. Ang kanilang mga kulay ay tila mas matingkad. Lumapit si Tala, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Naupo siya sa tabi ng kanyang lola. Walang nagsalita, hindi na kailangan. Sa kanilang katahimikan, mayroong isang pag-unawa na mas malalim pa sa anumang salita. Sila ang mga nakaligtas. Sila ang mga tagapagdala ng isang kwentong hindi dapat makalimutan. Kinuha ni Dalisay ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Ito ang litrato ng kanyang asawa, si Ricardo. Noong sila'y mga bata pa, nakangiti sa ilalim ng puno ng mangga. Tinitigan niya ito ng matagal. Natapos na, Ricardo. Bulong niya sa hangin. Mapayapa ka na. Pumitas siya ng isang bulaklak ng bougainvillea, ang pinakamapula sa lahat, at marahan itong inilapag sa ibabaw ng litrato. Hindi ito isang masayang pagtatapos. Ang mga peklat ay mananatili. Ang sakit ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang maglalaho. Ngunit sa gitna ng mga abo ng isang nasunog na kasinungalingan, isang bagong uri ng kapayapaan ang nagsimulang sumibol. Isang kapayapaang pinaglaban, pinaghirapan, at sa wakas, nakamtan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lola Dalisay at Tala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring magmula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagharap sa pinakamadilim na katotohanan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Ang Lihim ng Hiyas Ilog. Ano po ang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nasa kalagayan ni Tala o ni Lola Dalisay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.